We've been criticizing Senator Amy in the past. In fact, hanggang ngayon na tinatawag natin manggagamit. Kasi nga man naman, itong kanyang ading, sinira na yung imahe ng Marcos. Kaya nga, kahit nga si mismong VP Sara sinabi na no more to Marcoses. Pero lately, itong ginawang Senate investigation ni Senator Amy with regard to the illegal arrest kay Tatay Digong, for me is a very monumental. Kumbaga, ito po ay isang strong pronouncement, strong statement coming from the sister herself, no, na ito po ay kahit kapatid kita, kung mali ka, ipupunahin kita. Hindi po basta-basta yung ginawang Senate investigation na ginawa ni Senator Amy, kasi nga kapatid niya mismo yung involved dito. If I were to compare yung Senate investigation ni Senator Amy doon sa Senate investigation ni Senator Bong Revilla, wherein it involved the 5,500 flood control issue. Noong panahon na yon, 'di ba, bumaha yung kabahagian ng NCR, Maynila and anywhere else, kung saan noong SONA ni Marcos Jr. sinabi niya na 5,500 control ang natapos na, parang ganon. And then kinabukasan nagkaroon ng baha. And then after that nagkaroon ng Senate investigation led by Bong Revilla. Napatawag yung mga gabinete ni Marcos Jr. doon, pero parang binibi nitong ni Bong Revilla yung mga gabinete ni Marcos Jr. In fact, there were instances there na parang siya pa yung parang nag-spoon feed doon sa mga sasabihin or kung ano yung dapat isagot. Para lang silang may session doon. Medyo parang masabi lang sa mamamayan na ito lead kami ng Senate investigation with regard to this 5,500 control. Parang mas lalo lang na natulungan pa ni Bong Revilla yung si Bonuan ng gabinete ni Marcos Jr. na malinisan yung pangalan. Pero kung i-compare natin dito kay Senator Amy Marcos, nabalatan sila, na-expose yung mga gabinete ng kanyang kapatid. Kaya nga, ang nakikita ko dito, no, kasi in the past, sinasabi ko na, nagtataka ako na, bakit sa halip ng mga strong opposition ni Amy Marcos sa kanyang kapatid, bakit hindi siya nagugurgur, di ba? Taliwas sa atin, tayo kino-contempt, ginagawan ng mga kung ano-anong kaso, pero itong kapatid niya, kahit marami siyang mga opposed statements or gawain laban sa kanyang kapatid, hindi siya nagugurgur. So parang sa akin, I've been saying na Trojan horse ito. Kumbaga parang spy na sige, punta ka dyan, kunwari ganyan. Pero ang nakikita ko dito, base doon sa katatapos na hearing niya, no, ang nakikita ko dito, siguro hindi siya nagugurgur or hindi siya ginagalaw ng kanyang kapatid. Siyempre kapatid niya yan eh. Hindi siya ginagalaw, hindi siya ginugurgur, hindi siya kinakasan or hindi siya inaano. Nakita nyo naman ng mga ibang mga kaalyado ng Duterte, inaano na, di ba? Kahit na yan ay may posisyon pa, kahit na vice president pa yan, pero itong si Amy Marcos hindi. So nagtataka ka. So ngayon I finally come to a point na kaya siguro hindi siya ginagalaw dahil walang pangil, walang ipin yung mga ginagawa at sinasabi ni Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi bukod sa ayaw siya ng mga dilawan, ayaw din natin na mga Duterte. So kahit anong sabihin niya, kahit anong support ang gagawin niya sa Duterte, tayo hindi natin na ina-amplify yung kanyang mga sinasabi at ginagawa, or hindi natin
binabakapan or sinusuportan yung kanang sinasabi. So parang pisot na kwitis lang yan sa administrasyon kahit anong sabihin niya. Wala silang kasi hindi rin naman yan papansinin. Kumbaga, hindi rin naman naniniwala yung mga DDS dyan, hindi rin naniniwala yung mga dilawan dyan dahil ayaw nila, ayaw ng mga kampo ni Marcos Jr., ayaw din natin. So basically, voiceless itong si Amy Marcos. Not until itong hearing na ito na nakita naman natin kung paano niya ginawa. Nakita natin kung paano niya ginisa. In fact, nag-imbita or may isang imbitado doon na isang abogado kung saan yung mga sinasabi nila Remulla, yung Remulla Brothers, pinasasagot niya yung abogado na yun para i-counter yung sinasabi nila Remulla with regard to the ICC, with regard to the jurisdiction, with regard to the illegal arrest. Kumbaga, meron siyang parang kinuha na as a weapon to counter yung mga sinasabi nila Remulla, which is good for me kasi nakita natin doon na hindi niya binaby, hindi niya in-spoon feed, wala siyang yung parang leading questions, hindi the result of the investigation of course talaga nga naman na kung ako yung kapatid, magagalit ako at mabubwisit ako dahil ini-expose mo ito nangyari na ito with regard to the diffusion, with regard to the illegal arrest, yung sila Torre, hindi sila nakaporma, yung Remulla Brothers hindi nakaporma, yung si John Vic Remulla, alam mo yun, namumula na, hindi sila si Boying Remulla, makikita natin yung kanyang reaction na sabat ng sabat. That's a sign of being guilty enough. And then after that, akala ko titigil na kumbaga ano lang nila, ek nila, parang yung ginawa din ni Bong Revilla na hearing, kumbaga. And then after that, may sumunod. Ang sumunod ay initial findings. Kumbaga may findings ka doon, nakasummarize lahat yung mga mali, pointed out yung mga mali na proseso na ginawa ng gabinete ni Marcos Jr. Kumbaga good riddance ito sa part naman ni Tatay Digong na somehow hindi basta-basta for a Marcos oppose another Marcos kasi magkapatid yung mga yan Syempre andyan pa yung nanay, sasabihin, bakit nyo naman inaano itong, bakit kayo ganyan na magkapatid? Ba't kayo nag-aaway? Kumbaga parang ganun, di ba? Ipapasok nila dito yung personal relationship ng magkapatid. But for Senator Amy to conduct an investigation or hearing laban sa mismong gobyerno, hindi ganun kadali na mag-o-oppose ka ng ganito thinking na hindi mo alam kung ano yung magiging resulta nito. But other than that, politics aside, ilayo natin yung politics, ginawa pa rin niya. Hindi niya alam kung susuportahan ba siya ng mga Duterte, hindi niya alam kung susuportahan ba siya ng basically hindi siya susuportahan ng Marcos administration. And nakita ko dito sa hearing na ito na somehow like inviting VP Sara, okay, giving the platform to VP Sara to talk about it. Senator Bongo was there, and yung mga abogado na nandun yung mga gabinete ni Marcos Jr. Pero at the end of the day, nakita natin kung paano sila na-expose, roasted, kumbaga mga inconsistencies ng kanilang mga sinasabi nung sila ay nasa interview, nung sila ay nasa press con, ang gaganda ng mga kanilang sinabi, confident sila, pero nung nasa hearing na sila, dinideny na nila, gumagawa na sila ng bagong statement. Kumbaga we conducted this group effort according to rumors, di ba? Group effort dahil nagmeeting sila sa rumors. Many of those factors na talagang nabalatan ng buhay itong mga gabinete ni Marcos Jr. Hindi sila nakaporma, hindi sila nakapalag, kumbaga. So with that initial findings, very crucial yon. Ito naman si Attorney Salvador Panelo was questioning and
anong tawag nito, challenging Senator Amy with regard to that na edi mag-file ka ng impeachment. Maganda sana yon kapag pwede, kasi kung iisipin ba naman natin, hindi naman yun mag-emanate from the Senate, mag-emanate yun from the House, mag-uumpisa yun talaga sa House, which is napaka-imposible, di ba? Napaka-imposible na manggagaling sa House yun na i-impeach yung presidente, pinsan niya mismo yung Speaker of the House doon. So it is very unlikely and impossible na manggagaling sa Senado yun. It may be a little bit of useless yung hearing na yun on the other angle or on the other perspective kung titingnan natin, but somehow it does something na parang alam mo yun, medyo na-open yung another venue or another door for us to see na ito naman pala kumbaga pandagdag ito dun sa ating mga expose, dun sa ating mga pahayag, sa ating mga findings, sarili nating observation na somehow nag-a-attest doon sa ating mga testimonials, observations. So, what's the next step? I don't know. We don't know. We can say na, too late, very too late. Wala ding kwenta, wala ding patutunguhan. It may be, walang patutunguhan, wala ding ano. But somehow, sabi ko nga, it helped. It helped maybe a little bit, but it helped. Hindi rin naman ibig sabihin na because of that hearing, iboboto na natin siya, di ba? Kasi unang-una, nung sinasagawa naman niya yung hearing niyan, hindi naman niya sinabi na, iboto niyo ako. Or hindi naman siya nangangampanya during the hearings. But going back, kung titignan natin, naging consistent din naman siya. Like, hindi siya pumirma ng BICAM, bumoto siya doon kasama siya doon sa pagboto, sa pag-reverse doon sa paglalabas ng paglalabas ng contempt or warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, di ba? Kasama niya sila Bongo, sila Robin Padilla, Cynthia Villar, na bumoto doon sa pag-reverse doon sa paglabas ng contempt order laban kay Pastor Kibuloy, di ba? Sumama din siya one time sa Maisog Rally. Paulit-ulit siyang may mga opposition statements against the Marcos government, which is kapatid niya. So bilang kapatid, napakahirap nga naman na gawin ng isang kapatid yun sa kanyang kapatid, kadugo niya, di ba? But for you to oppose na someone na kadugo mo pa, hindi po yun basta-basta na magagawa ng isang kapatid or kadugo. Kumbaga, kung ikaw naman ang nasa posisyon niya, parang mahirap mong gawin yun, pero ginawa niya, di ba? So for me, nakita naman natin na somehow consistent siya sa kanyang stand, unlike doon sa mga others na nakinabang kay PRRD, na natulungan ni PRRD, na dikit-dikit kay PRRD nung siya ay presidente, pero ngayon nasaan na sila, kagaya nila Tolentino, di ba? Ang dami nila diyan, yung dati si Willie Revillame, yung mga yan, kumbaga other people who benefited from Tatay Digong before, nasaan na sila ngayon? But this lady, the same, kasi palitan mo na kasi yung apelyido mo baka pwede pa kasi nakakapag-remind sa amin doon sa pambubudol ng kapatid mo, kumbaga actually kasama ka doon kaya nga hindi namin din alam kung paano mo ba mariredeem na magustuhan ka namin regardless, kasi kahit anong gawin mo parang nakatatak na sa amin yung Marcos na budol, parang ganun But on the other hand, on the other side, andun pa rin yung let us give her the benefit of appreciation. Parang okay, we appreciate, ako personally I appreciate yung kanyang mga ginagawa at sinasabi,
with regard to this issue, kaysa naman dun sa mga iba na tahimik, di ba? Sasabihin nila, oh eto, pagdating ko sa Senado, ito yung brand of justice ko. O pagdating ng Senado, wala, tahimik. Yung si Tulfo na dadalhin daw niya sa Senado yung brand of justice niya, pero ngayon tahimik sa mga isyong ganyan, pero pagkabit-kabit andyan ng ingay-ingay, di ba? So kung titignan natin, if we try to weigh things out, somehow may mga naitulong din naman, or baka may bagay din naman na somehow na we have to appreciate also na mga ginawa ni Amy Marcos. I think she's been trying for the longest time to convince us or get yung ating yung ating puso na somehow iba ako sa kapatid ko, parang ganon. Kung paano niya makuha yung puso natin uli, hindi ko alam, but sabi ko nga, appreciation should be also be handed to her, be given to her kung yung mga ginagawa niya ngayon, kasi hindi nga naman madali, di ba, bilang kapatid. And I think there's also a part of her na naisip niya na pati ata ako nabudol ng kapatid kong ito, di ba? Kasi sabi ko nga, as soon as nanalo yung kanyang kapatid, nag-announce na siya yung SAP niya, Special Assistance or Special Ate to the President. Tapos siguro to her dismay, hindi na nangyari yon dahil napalibutan na siya ng mga elitista, mga oligarkiya, lalong-lalo na yung kanyang asawa. So all of those mga aspirations, mga dreams na kumbaga nauwi sa wala, di ba? So instead na ma-redeem yung Marcos name nila, ay hindi na, nasira mismo nung kanyang ading. So with that, ako personally, I appreciate yung mga ginagawa ni Senator Amy. Doesn't mean na iboboto ko siya. Sabi ko nga, hindi naman siya nangampanya during while doing so. So nasa tao pa rin yan. Kaya lamang uulitin ko, nagiging walang pangil yung kanyang mga ginagawa or mga sinasabi dahil dinidisown natin, kumbaga ayaw natin magkaroon ng boses yung kanyang mga sinasabi. Kung titingnan natin on the other hand, or sa another angle, yung iba nga, 'di ba, biglang sibol nagsasalita in support of Duterte, biglang support natin, 'di ba? Yung iba nga na alam natin na, like for example, yung biglang sibol ni Cielo Magno, o nakita ninyo kung saan na siya ngayon, 'di ba? Cielo Magno na sinuportahan natin, pinipraise natin dahil pinaglalaban niya yung PhilHealth, tapos ngayon biglang kinakasuhan na si Sas Rugando, o, 'di ba? Si anong pangalan nito, si Pebbles Talaquera na talagang loyalista, tapos biglang support sa Duterte, tapos ngayon nandun na sa loyalista uli. Kumbaga parang it's about time na tignan din natin, i-weigh natin na parang na may isang tao dito na talagang kumbaga sa manliligaw consistent na nandun kahit marami tayong mga pronouncement against her, hindi pa rin siya nagbabago ng kanyang stand, or hindi siya napipikon sa ating mga sinabi, ikaw manggagamit ka, manggaganito. Pero hindi niya ina-address yun na as alam mo yun, parang 'di ba, pag ibang manliligaw, kumbaga pag sinabihan mo na ayoko, hindi ako handa, wala na kaagad. Pero pag ang isang manliligaw talagang sincere sa kanyang gawain, hindi yan mawawala, kahit anong sabihin mo, kahit anong pagtataboy mo, nandyan pa rin. So with that, well, I still commend Senator Amy, but still nasa sa inyo pa rin yan.